Matapos itong kaso ni Pastor Kibuloy, punta naman tayo dito sa isang mainit na kaso ng ating gobernador dyan sa Davao del Norte. Ayan nga, si Hubahib, si Kuya Gong, si Kuya Gob Hubahib. Siya po ngayon ay sinisikil ang kanyang posisyon. Gusto siyang tanggalin sa kanyang posisyon dahil lang sa isang sasakyan. Sabihan mo nga yung yung board member mo na kung sasakyan lang ang gusto niya, humingi siya kay Cheese Escudero. Umano kayo. Papakinggan ninyo. Ito, tinan ninyo ang balita naman ng TV5. Ngayon lang nila binalita, kahapon pa yan Kutsa, kalo ko ba una kayo sa balita? Una yata kayo sa lagay Kutsa, kung nagkamatayan kahapon, ngayon nyo lang ibabalita yan? Naibabalita nyo ngayon balita sa ibang bansa, yung ang babae nakalunok ng pako sa Argentina. Tapos etong nangyayari sa Mindanao na oppression, puta, hindi nyo ibinabalita. Ngayon nyo lang ibinalita. Palakpakan natin na magagaling na mga media. Mahusay. O sige. Pero ayan mga taga-suporta ni Davao del Norte, Hubahib, nagbarikada sa Kapitolyo. Sige, pakinggan natin itong balita ni Cheryl Asim. Nagmamatigas si Davao del Norte Governor Edwin Hubahib na hindi nagmamatigas. Tanggaling talaga ng TV5. Nagmamatigas si Hubahib na hindi bumaba sa kanyang pwesto. Okay, very good. Ang galing. Siya aalis ng Kapitolyo kahit sinuspindi siya ng 6 na araw. Live mula sa Tagum City, nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan sa Kapitolyo ng Davao del Norte? Eto, kakakain ko lang. Ang busog na busog si sir Cheryl, patuloy nga ang pagbarikada ng mga taga-suporta ni Davao del Norte. Nakita mo yung mga troll. Pasok mga suki. So, hindi yan ang issue ngayon. Ang issue ngayon, yung pag-tridor ni Duterte. Sino tin-rider ni Duterte? Sino? Naglalag yung Sige, palit tayo ulit ng internet. Palit mo naglalag para marinig to ng mga baka sabihin naman ng mga natin. SpaceX, lipat tayo sa lipat muna tayo internet. Ayan na, ang lag ba? Ang lag? Lag pa rin ba? Yan na, okay na. So, ayun nga. Hindi yan ang issue ngayon. Ang issue ngayon, yung pag-trader ni Duterte. Tanga ang puto. Tanga mo. Sige, okay na yan. Okay na. Traidor si Duterte. Woo! Traidor. Tapos, bakit kayo galit na galit? Hindi naman pala hindi naman. Tinraidor ba kayo? Sabi nga ni Cecilia, isa ako sa mga nagago ni Boss Dada. Siguro tong kapitbahay ko, tama to si LK. Yung kapitbahay ko, ninanakawan ko ng internet, siguro binabago niya yung password. Kaya yung internet natin lag. Hayop na yan Pogi na ulit. Sige, play pa natin ulit. Governor Edwin Hubahib dito sa harap ng Kapitolyo bilang pagtutol umano sa ibinababang suspension order laban nga sa gobernador. Giit nila, sila umano ang nagluklok kay Hubahib
sa liderato kaya sila lang umano ang may karapatan na magdesisyon para paalisin siya sa pwesto. Tama naman yan, Rainier Chabi. Tama naman yun. Kasi nagkaroon ng eleksyon dyan eh. Nagpakahirap pang nagkampanya-kampanya yung mga yan. Nagpakahirap pa na pumila yung mga yan. Bumoto. Tapos, ganun-ganun lang ipatatanggal nyo. Sobra naman yun. Huwag kayong ganun. Masama yun. May demokrasya tayo sa Pilipinas tapos papatayin ninyo yung demokrasya. Ang taong iniluklok ng tao, tao lang din ang magpapatanggal dyan. Ito nga ang administrasyon, wala namang ginagawa to, hindi nga natin mapatanggal eh. Bago nyo ipatanggal yung iba, tanggalin nyo muna yung mga sarili nyo, mas marami kayong mga kaso eh. Ay, grabe naman, English yan ah. English yan, sabi ni LK to put towards your janky internet, pagalitan mong kapitbahay mo, how dare they change the password? Pakapal ng mga mukha nyo. Hoy, kung papalitan yung password pagpaalam ka sa akin pag pinalitan mo. Langya kayo, ang hina-hina ng internet nyo, pinapalitan nyo pa yung password. Pakapal nyo Ako na nakikigamit eh. Magpaalam kayo, hindi yung ganyan. Magkakaproblema kayo sa akin yan. Babanatan ko kayo rito sa live stream nating gabi-gabi. Sige, pasok. Mataas man ang sikat ng araw, hindi ito alintana ng mga taga-suporta ni Davao del Norte Governor Edwin Jubahib. Binarikadahan nila ang palibot ng Kapitolyo bilang pagpapakita nila ng suporta. Kita mo yung mga tao na yan? Yan yung mga bumoto eh. Ito yung inaalisan mo ng boses. Ito yung inaalisan nyo ng karapatan. Pinasasaran nyo na nga yung mga istasyon ng radyo, ng mga TV na naglalahad ng malayang pagpapahayag eh. Tapos pati ba naman yung mga ibinoto ng tao, tatanggalin nyo sa posisyon? Pagkapal naman ng mga mukha nyo. Kung gusto nyo ng posisyon na yan, mga kandidato kayo, manalo kayo. Hindi yung pucha. Di bali, pag nanalo, dumikit tayo sa presidente, tapos ipatanggal natin. Ireklamo natin sa presidente, ipatanggal natin. So parang sinasabi nyo na sa Pilipinas, baliwala na ang eleksyon. Palakasan na lang dito. So parang dito sa Pilipinas, lahat puros kakampi ng presidente. Pag kalaban ng presidente, patatanggal sa pwesto. Ba't ganun? Walang hiya naman talaga dapat hindi ganyan ang ginagawa niyo sa Pilipinas. Ang pangit na nga ng Pilipinas, ang init-init na. Ang traffic pa, ang dami pang chismosa. Pucha yan. Tapos ganito pa ginagawa niyo sa politika. Walang hiya, hindi na nga marurunong gumawa ng pelikula yung mga direktor dito. Yung mga singer natin, nanggagaya na ng mga melody sa mga taga-ibang bansa. Yung mga rapper natin, nakakatawa yung mga muka. Wala na tayong maganda sa Pilipinas na nangyayari. Yung politika na lang yung maayos. Baka naman pwede. Anuhin nyo na. Ibigay nyo naman na sa tao yan. Ninakaw nyo na nga yung pera ng taong bayan, pati ba naman yung mga posisyon na nakawin nyo pa rin? Ang sabi nyo, papagandahin nyo internet. Gabi-gabi, problema yung mga live stream namin, ang lalabo. Pucha, yung mga internet natin, para na tayong mga loko-loko dito Grabe, mahiya naman kayo sa mga balat ninyo Sa gobernador. Nakpadena rin ang mismong gate ng Kapitolyo. Hanggang kailangan niya kami, hanggang hindi pa na ibababa yung suspension niya. Tatandaan na niyan, kita nyo. Sa tingin nyo, biniharan ni Gob yan? Pucha, yung mga ganitong edad, hindi na dapat nagrarally-rally yan na ganyan, sumasama sa ganyan. Pero sa edad nito, sumasama pa sa ganyan. Diyos mio, mahiya kayo sa sarili. Sino mo, si Lagdameo? Uy, Lagdameo, hindi pa ba sapat yung 1 billion na bahay na pinagagawa mo dyan sa Forge Park? Pati ba naman itong
probinsya mo, gusto mo pang pestehin. Diyos ko, ang tatagal nyo ng mayayaman. Ano pa bang kailangan nyo? Ito kami, nakasuporta. Nitong Huwebes, inilabas ng Office of the President ang 60 araw na preventive suspension order laban kay Hubahib. Dahil ito sa umano'y grave abuse of authority at oppression. Sabi nito, grabe naman 1 billion na bahay. Oo, kusina pa lang yun. 20, kusina pa lang yun. Hindi, expose din ni Marlica yan eh. Oo, na nagpapagawa raw ng 1 billion na bahay yan. Oo, narinig ko lang, hindi ko naman sinabing totoo. Pero sabi nila, di umano. Sobra yun, no? Sobra yung bahay pa lang, 1 billion na. Tangina niya. Gaano karami ang pera ng mokong na yan? Magkano lang ang net worth niyan? Hindi naman bilyonaryo yan. Paano nagkaroon ng bahay na pinapagawa 1 billion yan? Hayop. Ano yung mga dingding ng bahay na yan? Ha? Ano yung dingding niyan? Galing sa National Museum? Tugat ito sa reklamo ni Sangguniang Panlalawigan member Orly Amit dahil sa pagbawi ni Hubahib sa sasakyang pagmamay-ari ng Kapitolyo na naka-assign kay Amit. Ipinahiram daw ang sasakyan sa Provincial Engineering Office pero ibinalik raw ito kay Amit matapos ang 1 buwan. Ni-recall ko yung... Utangin lang to si Amit. Yung balat mo, hindi ka naman pala mistiso. Gusto mo yung pick-up mo may aircon pa? Hinayupak na eh. Gusto mo bago pa i-pick up mo? Talaga, ibang klase ha. Ito si Sir kasi meron daw in-issue sa kanya yung mga karaang mga administrasyon pa na pick up din. May in-issue sa kanya, mantakin mo, may in-issue sa kanya, hindi niya pa binabalik yung in-issue sa kanya noon, nabigyan na naman siya ng bagong issue. Ang bait pa nga ni Gob sa'yo eh. Di ba binigyan ka pa niya ng bago? Kahit na may luma ka pa naman na ibinigay din nila na hindi mo pa isinusuli. Tapos, nung malaman nila na hindi ginagamit yung sasakyan, kinuha muna sa'yo 1 buwan lang pinagamit sa mas may silbi, yung engineering department. Pinagamit muna sa kanila 1 buwan para naman hindi sila nang hihiram kung saan-saan. Total naman, may isa pang sasakyan sa'yo, tsaka kamo naman nakagarahe lang sa'yo. Pagamit natin para hindi masayang, tama? Pucha, si kuya nagalit. 1 buwan lang na nawalan ng sasakyan, pucha, inapi na siya. Aping-api siya, mga bossing. 1 buwan na yung hindi naman kanyang sasakyan, hiniram lang ng gobernador, pinagamit sa, kasamahan din naman niya sa panunungkulan, pero pucha, nagsumbong na siya kagad sa kinauukulan. Wow! Antindi. Antindi ha. Tingnan mo ha. So anong problema? Anong kaso? Yung sasakyan. Pucha, yung mga nasa Congress, mahiya naman kayo. Ganitong kaso natatanggal na sa pwesto. Samantalang kayo may mga kaso pa kayo sa ombudsman. May mga kaso yung mga congressman sa ombudsman ng korupsyon, nandiyan pa rin sila sa posisyon. Mga kasapakat at mga kaalyado pa ng presidente at ng Speaker of the House. Stangka naman. Samantalang itong si Governor na yung sasakyan 1 buwan lang pinagamit muna. Buti sana kung pinagamit ni Gob sa kabit niya. Pinagamit niya sa sa kumpare niya. Pinagamit niya sa kaibigan ng anak niya. Hindi. Kapitolyo din ang gumamit. Para sa ikabubuti pa din yun ng probinsya ninyo, ginamit yun ng engineering. Tangina, idinimanda mo pa. Tapos ang sinasabi niya, nagsimula kasi yan noong kinwestiyon namin yung confidential funds niya. Kaya binanatan niya kami. Hindi ba, siya nga ang naglahad ng mga kabulastugan nyo sa ayuda. Mantakin mo ha, ayuda. Dito sa lugar na to, binigay yung ayuda. Pucha, hindi pa nakakatayo. Binabawi nyo na. Saan kayo makakita ng ganyan? Siya nga ang nag-expose sa inyo eh. Siya ang nag-expose sa inyo tungkol sa ayuda dahil according to Governor,
kinakatkong daw yung mga ayuda, AIX, yung 4-piece yata, yung tupad. Mantakin mo ha, 4,000 ini-award. Pag-award, pag-pirma, hawak nung beneficiaryo, puta pinipilit yung kunin yung ay 5,000, pinipilit yung kunin yung 4,000. Buti sana kung hati man lang kayo para naman sana hindi nakakahiya. Pero yung punye, mas 4,000 sa inyo, 1,000 dun sa beneficiaryo, dapat sa impyerno kayo matulog ngayong gabi. Sobra yung 9,000. Yung 9,000 na ayuda, 1,000 na punta sa pumirma. Kayo, putang ina, 8,000? Grabe, hindi kayo nahihiya niyan? Di ba sobra yun? Sobra. Tapos ngayon, ang sinasabi niya, pinersonal kasi ako noong tinanong ko na yung tungkol sa confidential funds niya. Putang ina, confidential nga eh. Kung may problema sa confidential funds, nagreklamo ka sana sa ombudsman tungkol sa confidential funds niya. Pero hindi siya doon natanggal eh. Tinatanggal siya dahil doon sa sasakyan na pinahiram sa'yo. Di nga sa'yo yun eh. Sa pera ng taong bayan yun eh. Dapat nga yung mga sasakyan nyo, iniiwan nyo yan sa Kapitolyo eh. Mantakin mo, yung mga tao nagkakandakuba, magbayad ng mga buwis, sila walang masakyan, kayo may mga libreng sasakyan. Samantalang binoto lang naman kayo ng mga tao dyan, dapat nga nauuna kayong maghirap kaysa sa mga tao eh. Hindi ba? Mantakin mo ha. Sabi niya, kaya daw siya ginipit. Tinanong niya yung confidential funds. Ano nangyayari ngayon kay Gob dahil gaganapin diyan yung maisog sa probinsya niyo. Pangalawa, in-expose niya yung kukurakot-kurakong ng mga tupad. O anong tawag doon? So Diyos ko po. Sige, diretso. Service car, pick up. Miracle po dahil hindi niya ginamit. Nandun sa bahay niya at may isa siyang lumang old na service car na naka-detail sa kanya. Laki mo, 2 naka-detail sa iyo na sasakyan, 1 tao ka lang naman. Di ka nahihiya niyan, Amit? 2 sasakyan mo na inisyu sa'yo, 1 tao ka lang. Mano ba isinoli mo yung isa? Parang engineer, sinabi mo sana kay Gob. Hindi, wag na yan. Yung isa na lang kunin mo, yung luma, yung walang aircon. Yung puro mancha na yung yung upuan dahil lahat ng mga kabalastugan dyan nang gagana. Yun na lang ipagamit mo sa kanila. Ako kasi bago to eh. Ako gagamit nito. Sana ganun, nakuha nyo sana sa matinong usap. Mukhang hindi naman masamang tao to eh. Kaya nga kuya tawag sa kanya eh. Tsaka sa pagkakaalam ko, magkakaibigan pa nga kayo dyan eh. Sabi nga nito eh, magkakasama pa nga kami sa okasyon. Wala akong kaalam-alam na kinasuhan na pala ako nitong Tolongis na ito. Nagtatawanan pa kami. So talagang na blindside ito. Alam mo na gumawa lang ng kaso para malaglag ito. Pero sana naman Benhar Abalos at saka si Chief Justice dating Supreme Court Justice Bersamin. Ang daming mga mas matatagal ng nireklamo. Ito, kailan lang yung reklamo nito? 2023. Puta, may action na kayo kagad. May action na kayo kagad. Klase, hindi ako naniniwala naman na ito si board member, ginamit lang din ito. Ako naniniwala, ginamit lang itong reklamo ni board member. Kaya lang, sigurado tayo pag ginamit, hindi natin alam kung yan ay kung may kasunduan diyan. Pero ako naniniwala ako na ginamit lang itong kaso na ito kasi sobrang babaw nito mga bossing. Mas marami pa pong mga kriminal na mga gobernador, mayor, congressman sa Pilipinas. Mas marami pa. As in, mas marami pa. Ang daming may mga kaso sa mga yan pero nandiyan pa din.
Tinan mo na lang yung si Elizalde ko, Diyos ko po, sangkatutak na reklamo sa ombudsman pero nandiyan pa rin sa Congress. O, tingnan mo yung si Gonzales, diyan sa Pampanga, yung congressman na dating kaalyado ni PRRD, merong sariling construction firm at may kaso rin sa ombudsman na yung DPWH daw ay kasapakat sa pagpa-funnel ng pondo para sa construction firm ni ni congressman si Suarez na may 50 plus million na kaso din sa ombudsman. Nasa lahat 'yan, nasa mga dyaryo lahat ng mga yung mga kaso na yan. Nandiyan pa rin sila, nakakapaminsala pa rin sila. Samantalang ito, sasakyan, hindi naman kanila. Sasakyan na hiniram lang, di naman kinuha sa kanya at forever nang hindi ibinalik sa kanya. Hiniram lang ng 1 buwan dahil hindi ginagamit, pinagamit dito, pagtaas sa 1 buwan, ibinalik din naman sa hinayupak na ito. Tapos, kinakawawa pa siya. Diyos ko po, ay ewan talaga ang nangyayari sa ating bayan. Kawawa yung mga nagtatrabaho ng matino. Gusto nyo ba lahat magnakaw? Gusto nyo lahat katulad nyo na mga tarantado? Pag may mabait, mahal ng tao at mahal din ng tao, putya, binabaliktad nyo. Yung mga taga-kingdom na sumusunod ng buong puso sa kanilang pastor, sinasabi nyo nabudol at sinasabi nyo ng mga kulto. Sobra talaga. Sobra na tong mga ginagawa ninyo. Tama na. Sobra na. Mamatay na. Issued din from the provincial. Grabe naman si Mr. Man. 007, shout out sa'yo. Mabuhay ka. Oo, sana ikaw ay nasa mabuting kalagayan dyan sa Jamaica. Ang pogi-pogi ng ng profile picture mo, Mr. Man 007. Nawala na si Nawala na si Suits government. Sagot ni Amit, legal na service vehicle ang kinuhang sasakyan sa kanya. Hinatak raw ito dahil pinag-iinitan siya. Buti kung hindi binalik sa'yo. Pinag-iinitan ka kung hindi ibinalik sa'yo. After 1 month, ibinalik sa'yo. 3 taong ka naman dyan. 3 taong kang board member, sir. 3 years. 1 buwan lang kinuha sa'yo. Oo, 2 years and 11 months mong gagamitin yung hayop na pick-up na yan. Hindi ka pa natuwa? Sobra ka naman, Amit. Grabe naman ang tigas ng mukha mo. Hindi naman sasakyan mo yan. Buti sana kung hindi saklaw ng kapangyarihan ni Gobernur yung mag-recall ng sasakyan. Buti sana kung hindi saklaw ng powers niya. Meron, kumbaga, yun yung politika. Pero kung kasama sa kapangyarihan niya, pera muna, paggamit ko lang. Di mo ginagamit, di ba? Paggamit ko lang. Binalik naman. Ito na, pre, okay na. Binalik ko na. Salamat okay, nagawa na ng engineering yung trabaho nila. 1 buwan lang naman Thank you. Tapos putya, binalik naman sa'yo. Buti kung hindi na binalik sa'yo, Amit. Ay, Diyos mio. Well, I question kasi the budget of the government. Ay, punta na daw ako sa may utos sa akin si Bobo mo. Punta na daw ako Kalasas. So tapusin na natin to Tapusin na natin tong live natin. Pupunta na daw ako kay Sas. Nahiya naman ako kay Bobo mo. Grabe naman mag-utos to. Anong pag-uusapan namin din? Anong may aambag ko sa kanila? World War na yung pinag-uusapan nila. World War lang tayo magaling. Nung nalaman niya na question namin yung budget niya, especially the confidential fund, nagalit siya. Wow, nagalit siya. Kinwestiyon namin. Kinwestiyon nyo lang naman pala Maniniwala ako magagalit siya kung sinampan niyo yung kaso. Kinwestiyon nyo lang kamusta yung confidential funds mo? Okay lang. Hindi ko pa nagagamit lahat. Bakit? Anong problema? Ay, nako, Diyos mio, anak ng tinapay. Pasok.
Para kay Hubahib, power tripping ang ginagawa sa kanya ngayon. Hindi raw sapat na basihan ang pagbawi niya sa sasakyan para suspindihin siya. Diretsahan niya rin sinabi kung sino ang hinala niyang nasa likod ng kanyang suspensyon. Na nasa likod dito si Sap Anton Lagdamio. At ito naman talaga ang lumalabas eh. Unang-una, may galit siya dito sa rally na gawin ngayong Sunday. Ang rally na ito is peace rally eh. Hindi mo naman pwede masabi na Ito naniniwala ako na na-pressure si Lagdameo dito. Bakit? Bakit na-pressure si Lagdameo? Kasi ang Davao del Norte, ang Pearl Farm which is in Samang Island is part po or napapaloob or nasa loob ng Davao del Norte. At siya po ay taga-administrasyon. Siya po ay executive secretary pala. Special assistant to the president. Ibig sabihin, tsuwariwap siya ng presidente. Ngayon, ito si Lagdameo, nakakahiya nga naman sa kanyang tropa pits na si BBM kung yung rally mangyayari pa mismo sa probinsya ni Lagdameo. Kaya ngayon, bastos naman kasi yun para kay Lagdameo kasi nga nasa administrasyon ako eh. Taga rito ba ako eh. Oo eh. Tapos mataas ako sa iyo eh. Gobernador ka lang, special assistant to the president ako eh. So bakit dito gaganapin niya ang maisog na yan? Ganapin nyo na lang doon sa Davao, kala Duterte. Ganapin nyo na lang ulit doon. Bakit dito nyo pagaganapin yan? Mapapahiya naman ako sa kaibigan ko. Di ba, miski naman kayo eh. Kung halimbawa, yan, si MJ na Banateros, taga Mandaluyong. Kaibigan siya nung apektado doon sa magiging rally sa Mandaluyong. Pipigilan din niya yan. Huwag dito sa Mandaluyong, pre, baluarte ko to eh. Akin to eh, nakakahiya naman sa kaibigan ko na dito nyo pagaganapin yan. Ilipat nyo na lang sa iba. Matigas ang ulo ni Gob. Ayun, tinuloy. Ayan, natuluyan siya. Pero ito sana din ang iniisip nito nila Lagdameo na Lagdameo, ang dami ng mga rally na naganap. Wala namang kayong pakialam. At saka yung mga nagrarally naman dito, nagdadasal lang sila, peaceful naman sila. Yung mga nagsasalita sa stage, yung mga may pangarap sa buhay na mga gustong maging politiko, wala na kayong magagawa ron. Hindi na kasalanan neto ni gobernador na kasi walang gustong walang gustong kumuha. Mano ba naman, magdadasal lang naman, pati pagdadasal bawal na sa inyo. Ano kayo, mga satanas kayo? Kaya sana man lang pabayaan nyo na itong si Governor Kuya Gob, lalo na kung marami naman natutulungan niya sa probinsya niya. Pabayaan nyo na kasi mga political. Sabi mo kay BBM, bayaan mo na. Sanay ka naman mandedma eh. Yung drug test nga na panawagan nila, hindi mo nga pinakikinggan eh. Bayaan mo yung rally na yan. Bayaan mo, magsasaya lang naman sila, magsisigaw sila ng isang buong maghapon, bukas tapos na yan. Walang problema. Magaling yung media, nasa atin media eh. Hindi na may babalita ng media yan eh. Kung hindi naman magsasalita si Duterte dyan, magmumumura dyan, hindi naman babalita ng media. Pabayaan mo na. Diyos ko naman pinapatay nyo na nga yung malayang pagpapahayag ng mga media. Media ng SMNA pala. Yung mga ibang media, wala rin naman na silang laya na magpahayag eh. Meron na silang bayad sa pagpapahayag. Pero yun nga, ingat lang sa mga pupunta dyan. Kasi sabi ni Congressman Pantaleon Alvarez, tuloy daw po yan. Actually, gaganapin nga dapat yan. Tingnan mo gaganapin dapat yan sa isang stadium. Sa isang closed na stadium, doon gaganapin sana yan. Anong pinsalang may dudulot yan? Kahit magsisigaw sila doon, nandoon lang naman sa loob nung stadium yung mga boses nila. Total naman, kahit naman anong sigaw ng mga Pilipino, ang naririnig nyo lang naman yung mga kanta sa concert, yung mga pagtangis ng mga Pilipino sa mahal na bigas, gasolina, traffic, init, kakulangan sa ganito, sa ganyan.
edukasyon at mga bagay-bagay, drugs, dumami na kahit naman nung sabi ng mga tao, di nyo naman kinokomentuhan eh. Mano ba naman pabayaan nyo na tong isa? Pero tuloy daw po yan. Kaya lang, ingat lang kasi daw nag-order nga daw ang lokal na kapag ka merong pagtitipon-tipon, i-disperse. So pag dinisperse, baka may yan, magkaroon ng problema, may gumawa ng gulo dyan ha. Ito kayo maging mapagmatsyag kayo kasi sa rally ng ng SMNI at ng KOJC diyan sa Liwasang Bonifacio, ang daming mga planted na mga tao, may nagbubuhos ng gasolina, may nagbabayad ng 100 para magpropaganda lang na binayaran yung mga nagpunta diyan. So diyan ang masama niyan, di ba? Nagtitipon-tipon kayo tapos merong isa nakaalyado nila nagagawa ng gulo, magpapasabog ng kung ano-ano, mamamaril diyan. Tapos magkakaroon na ng stampede, may mamamatay. Sisi na naman dyan kay Gob. Sasabihin na naman, lahat ng mga namatay na yan dahil sa'yo. Parali ka ng parali dito. Ayan. So nadagdagan patuloy yung kaso ni Gob. Kaya kayo na mga aatin dyan sa Davao, tingnan ninyo yung mga nasa paligid ninyo. Pag kamukhanin ninyo, pucha, itapon nyo na. Nakita nyo yung nangyari sa Plaza Miranda bombing. Kanino yung sinisi yung Plaza Miranda bombing? Kay Marcos Sr. Yung pala, di umano, ang daming mga bali-balita na hindi umattend na mga personality doon sa sa meeting di Avance. Pucha, yung pala sila nagpasabog. Pinasabog nila yung mga kaalyado nila para pagbintangan yung kalaban. Baka maya ganyan ang mangyari. Magpasabog sila dyan, masaktang kayo, tapos isisi dito kay Governor dahil nagbigay ng permit. Sige, diretso. Anti-administration itong rally. Giit ni Hubahib, matagal na raw siyang gustong patalsikin ang mga kilalang karibal niya sa politika na sina Special Assistant to the President Antonio Lagdameo at Vice Governor Oyo Uy na ngayon acting governor ng probinsya. Nanindigan naman si Hubahib na hindi siya aalis sa Kapitolyo dahil walang basehan ang kanyang suspensyon. Hindi po ako bababa sa pwesto. Hindi ako satisfied sa order na binaba ng Office of the President. Hindi man lang ako nila binigyan ng pagkakataon na makapagsalita sa aking side. Hindi kumbinsido rito si Acting Governor Uy. Marami ang nagsasabi na hindi dinaan sa due process. Hindi po yun, mali po yun. This is part of the due process. So part of the due process daw to. Nangyayari kay Gob. Utang ina, sana hindi mangyari sa iyo ng 10 ulit ito. So, ganyan nila baloktutin yung diretso. At ganyan nila idiretso yung baloktot. Matindi talaga itong mga politiko na ito. Sabi ko nga sa inyo, anong due process? Doon sa may kaso, pasagutin nyo muna yung may kaso. Kasi kung ganyan ang sistema, putang ina, lahat ng magrereklamo, yung tao matatanggal, lahat kayo magrereklamuhan sa mga sarili ninyo. Sigurado ako kapag ginawa nyo to dyan sa Davao del Norte, dapat mangyari na yan sa buong Pilipinas. Lahat ng magkakalaban na mga tumatakbo sa posisyon, halimbawa, nag-eleksyon, nanalo si Coach Oli. Sa eleksyon, siya binoto ng tao. Tapos ako, yung tito ko, yung kalaban ni Coach Oli niya, tsuhin ko natalo. So, ang gagawin ko, palibasa ako nanalo, yung tsuhin ko hindi. Ang gagawin ko, magrereklamo ako para matanggal si Coach Oli. Di ba? Magrereklamo ako. Magrereklamo po ako, yun, kasi po yung kubeta. Tumae po siya. Pagpasok ko, hindi niya pinlash. Opo, ayaw na ayoko pa naman ng ganun. Kaya po, dahil nagkaso ako, isuspende nyo yan. So, lahat na ng local government, gagawin na tong precedents, lahat na magrereklamuhan, lahat na matatanggal at masususpinde.
Pucha, walang matitira pag gaganyan ang ginagawa. Binabalik nyo sa dating katarantaduhang politika eh. Nasaan yung due process dun? Diba? Tama naman sinabi ko. So halimbawa, dyan sa Davao, ayaw noong kay Paulo Duterte, ayaw nung isa. Mantakin mo, mag-isa lang siya, ang dami mong pwedeng bayaran dun para magkaso kay Paulo Duterte. Tara, kasuhan natin si Paulo Duterte. Anong ginawa niya? 3 araw na siyang 3 araw na siyang pumapasok ng alas 12 ng tanghali. Reklamo natin para matanggal. Siyempre magrereklamo. Okay, magbababa DILG. Paulo Duterte, dahil inireklamo ka na 3 araw ka daw na late, suspended ka muna ng 2 months. Wala na. Kung ganyan na lang, ganyan ang gawain natin, wala na mangyayari sa Pilipinas, sa politika. Putang ina, binaboy nyo na talaga. Mga hinayupa kayo. Lahat po tayo, government officials, civilians, everyone, no one is above the law. No one is above the law. Kaso pa lang yan. Manalo muna kayo sa Tangina naman kasi tong mga pinagsumbungan din. Alam mo ring loko-loko, tapos pinagtatanggol pa nitong mga to. Tangina, darating ng panahon. Kayo naman ang mga magaganyan. Kayo naman, dahil dyan sa mga sinisimulan nyo, kayo rin. Kayo rin ang mangyayari rin sa inyo, mga hinayupa kayo. Suspension, wherein i-investiga muna. Imbestigahan nyo muna. Tangina, hindi pa nakakasagot yung tao eh. So lahat ng ididimanda, lahat ng isusumbong sa Malacanang tanggal sa pwesto. Puta, walang matitira. Lahat ng vice governor, governor. Lahat ng bukal, governor. Lahat ng mga konsehal, putang ina niya, naging mayor. Mukhang tanga yan. Mukhang tanga yan pag gaganyan. Pinampihan naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte si Hubahib. Ipinagtataka raw ni Duterte. Sabi ni Marcelino, fake news kayo gumagawa. Sino? Kami? Naniwala ka ba? Hindi ka naniwala? Di good. Ang ina, fake news pala. Nandito ka pa. Ginagawa mo. Anong katangahan yan? Ha? Fake news pala. Nandito ka pa. Nakikimarites ka pa. Sabi ni suspension muna bago imbestiga. Ang ina niyan. Saan ka naman makakita ng ganyan? So yun ang due process. Pag may nagdemanda sa'yo, tanggal ka. Bago yun ah. Tingnan ninyo ah. Ito lang ah. Bigyan ko kayo ng sample. Si DG Bantag, inireklamo ni DOJ. Yung mga kaso ni Bantag, sinuspend siya ng 90 days. 90 days, so 6 months yung total nun. Sinuspindi siya habang iniimbestigahan yung kanyang kaso. Okay. So, ginawa ngayon ng team ni Bantag, idinimanda rin sa ombudsman si DOJ secretary. Dinimanda rin ng team ni Bantag sa ombudsman. Ano nangyari? Natanggal ba? Nasuspend ba si DOJ secretary habang gumugulong yung investigasyon ng ombudsman sa isinampang kaso sa kanya ng kampo ni Bantag? Di ba hindi naman? So ibig sabihin, hindi yan yung proseso. Ibig sabihin, yung proseso, kung saan lang mag-fit sa inyo, yun yung proseso. Yun ang pinakamasaklap sa lahat. Pagka for the service of your personal experience, doon lang pipwede. Pero kapag yung totoong proseso, mali yan para sa inyo. Diyos ko po. Kaya nga ito, pakinggan yung sinabi ng dating presidente. Ang kawalan ng due process sa kaso. Kaya may patutsada siya kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito naman si Bongbong kasi.
Ikaw naman, Bongbong, nagsumbong, isumbong kay Bonggang Bongbong. Nagsumbong sa'yo. 2023. Inaksyonan mo agad. Yung sumbong namin sa'yo, yung 20 pesos na bigas, wali pa. Ano ba yan? Ang pinakikinggan mo lang yung mga kasama mo sa politika? Paano naman yung mga taong bayan? Di ba dapat yung hinaing ng taong bayan yung pinakikinggan mo? Yung inaaksyonan mo? Aba, mas mabilis pa yung aksyon ng DILG dito sa kaso na to, kaysa dun sa kaysa dun sa 20 pesos na kilo ng bigas, bilis kilos pala kayo, Kaya kayo napapagalitan ni PRRD, hindi nyo na nga inaayos yung trabaho nyo, ginugulo nyo pa. Oo, meron kasing mga tao na tamad, hindi naglilinis. 'Di ba? Halimbawa, yung kapatid mo tamad, tanga. O hindi naglilinis yun. As in, kung ano yung inabutan yung bahay, pag alis nyo 1 week, pagbalik nyo, ganun pa rin yung itsura. Hindi naglilinis. Pero meron namang loko-loko talaga, hindi na naglilinis, nagkakalat pa. O eto, yung mga taga-gobyerno, wala nang ginagawa, ginugulo pa. Diyos ko po, hindi ko talaga maintindihan kung ano ang priority ng gobyerno natin. Hindi ko talaga alam. Mr. President, hindi mo na sinusunod yung demokrasya. And you are, in pag ganun na you are veering towards a more authoritarian. Mahirap yan, hindi sanali ang Pilipinas. Marinig ka kaya? PRD, mahina yung boss mo eh. Baka hindi ka marinig, nandun sa Amerika ngayon yun eh. Oo, yun pa naman nasa gobyerno natin ngayon, pinag-leak sa goldfish. Pag may sinabi ka, bukas iba na yung pagkakaintindi nila. I'm just warning you. If you have committed a wrong, may masama siyang ginawa, imbestigahin mo. May babala pa si Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi ko kalaban si Marcos, pero along the way, magkakalaban talaga kami. We will be political enemies. There is a big difference between an appointed guy and an elected guy. Patay kayo dyan. Sinuntok na yung mesa. Ganyan si Baste, pag nagsasalita, sinusuntok yung lamesa. Ginagano. Nung in-interview namin sa Davao, sinusuntok niya yung mesa. Sinusuntok na yung mesa. Yung camera natin baka malaglag. Hindi totoo. Ganyan din siya magsalita si Baste. Maniwala kayo. Pero totoo yung sinabi ni PRD, real talk lang, Ibinoto ng taong bayan yan. Pabayaan nyo na tapusin niya yung termino niya. Nirerespeto nga namin yung yung termino ni BBM, nirerespeto nga natin, di ba? Ayaw natin ng people power. Ayaw natin na mawala siya dyan sa posisyon. Kasi nga, demokrasya ang nagsabi na siya ang panalo 6 na taon ang mandato. Kaya ako, ayaw natin ng mga people power. Ang gusto natin, gisingin ng administrasyon para gumawa ng tama. At pag gumawa ng tama, matapos ng matiwasay yung 6 na taon, malay mo, magkaroon ng salamat PBBM katulad nung ginawa natin kay PRRD na salamat PRRD. O, di ba malay mo? Hindi ba? Pakinggan natin to si sabi ni Angel Virus. Angel Virus talaga. Basta virus, tanga. No to Duterte. Okay. No to Duterte. Go, no to Duterte. Okay na. Okay na. Pasok mga suki. Presyon Divisoria.
Totoo yun totoo yun mga bossing. So, patapusin natin yung 6 na taon ni BBM. Yun yung dapat na mangyari. Ayaw natin ng mga ganyan tatanggalin natin ng yung tao kasi nga ano yan kumbaga paraan ng Panginoon siguro ito para matuto tayo sa mga pagkakamali natin. Because again, nakalagay yan sa Bible na kung sino yung mga nananalo na mga leader ng bayan natin, Diyos po ang pumipili sa kanila. So, maniwala na tayo dun. Pero baka hindi naman yun pinili ng Diyos para sa kabutihan. Pero na makakabuti sa atin sa ngayon. Baka pinili ng Diyos yung para matuto na tayo na sa Pilipinas baka naman pwede. Wag nang puro apelyido. Wag na yung puro sikat. Wag na yung puro anak ni ganito, anak ni ganyan, namatay yung nanay niya. Namatay yung tatay niya, kaya nyo ibinoto. Wag ganon ha. Siguro sabi ni Lord, ayan, 6 years, mahirap no. Sige, rally, pasama pa kayo dun sa mga kay Andrew E. Sama pa kayo. So ang gawin natin by next elections, pimili na tayo ng tama, no? Pili tayo ng tama ha, yung maayos. Baka putay na galit kayo ngayon tapos yung pipiliin nyo sa pipiliin yung presidente tulonggis din sa susunod ha. Mga senador nyo puro artista na naman ha. Ayusin nyo mga buhay nyo. Ano na to, maging aral na to sa atin lahat. So tapusin ni BBM yung kanilang 6 na taon ng mapayapa, walang gulo sa Pilipinas, walang gulo sa South China Sea, buhay pa rin tayo lahat. Okay yan, basta buhay pa rin tayo lahat. Just make sure na hindi lang tayo hihinto, mananahimik pag may nakikita tayo mga kabulastugan nila. Ganun lang yun. Boss Dada, Destiny din after 2 years nabababa na siya ng pwesto. Well, depende kung halimbawa nagising siya. Ayoko na, baba na ako. Nanakaw ko na lahat. Halimbawa gano'n. Pwede yun. Pero sobrang imposible nun. Alam mo ba na ang tagal nilang pinangarap na makabalik sila sa Malacanang, sabi nga ni Tony Gonzaga. Bumalik na po sila sa kanilang bahay. Sila may-ari ng Malacanang, mga bossing. So, malabo yung sinasabi ninyo na bibitaw yung mga yan. Bababa ng pwesto yung mga yan. Putay na, kung pwede nga lang, hindi matapos ang posisyon. Kung pwede nga lang, hindi matapos yung mga yan. Hindi matatapos yun habang buhay hanggat humihinga, tumitibok ang puso ng mga yan. Nandiyan yan sa kapangyarihan. Yun ang katotohanan. Ngayong araw umapela na ang kampo ni Hubahib sa Office of the President para bawiin ang suspension order. Kapag hindi raw sila kinatigan ng Malacanang, iaakyat daw nila ito sa Court of Appeals at Korte Suprema. Cheryl, hanggang sa ngayon ay wala pa naman tugon si Sap Antonio Lagdameo ukol nga sa pahayag ni Hubahib. Ngayon ay nagkasagawa ng isang viewing party o isang watch party dito sa harap ng Kapitolyo ukol nga dito sa pagpapaliwanag sa kung bakit nga ba pinag-iinitan nitong Lagdameo at ng administrasyon itong si Hubahib. Sa kanina, Cheryl, ay hindi naman nahinto yung operasyon dito sa Kapitolyo at yung acting governor nga na si Oyo. Ako nga, hindi ako naniniwala na si PBBM ang nagano rito eh. Feeling ko si Bersamin yan at saka si si Bersamin, si Lagdameo at saka yan si Benhar Abalos. Feeling ko lang hindi ko sinasabing totoo ako pero sa tingin ko Abalos, Lagdameo, tsaka Bersamin yan. Oy, galit. Nasa concert yun nung dinisisyonan yan Nanonood sila ng How sweet it is to be loved by you. Diba? Nandoon. Nandoon sila sa concert noong mga panahon na yan. So, malabo na feeling ko hindi si Bongbong. Wala siyang time para dyan, maniwala. Walang time yung para dyan. Oy, Paul de Paul. Maraming salamat sa iyo sa iyong napakaliwanag, lalo na pakulay blue. Mabuhay ka. Salamat sa pagbibigay mo ng liwanag sa ating namamatay ng chat box. Sa sobrang dilim nating chat box. Sige, diba?
Sige, magano tayo balita pa tayo. Ano pa ba mga balita natin? So natapos na tayo dyan kay Governor The next performance will start momentarily.